Ako ay humingi ng Ano yung tubig mo? awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo na nagmamakaawa po ako sa inyo na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. Gusto nyo ba kami na lang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na loob ang ating bansa. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan. Ano po ng kalayaan natin ngayon? Opo. Totoo po bang sadyang malaya tayo? Hindi! Maligaya ba? Masaya nating kalayaan? Hindi! Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. Ano sabi mo? Isang malaking sindikato ang gobyerno? Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. Bangag ang gobyerno. Mga kababayan, matagal ng panahon, noong Hulyo 12, sa araw na ito, 1898, 127 years ago, ang ating mga ninuno, itinayo ang bandila ng Pilipinas diyan sa Cavite, Cavite. Iyon ang nagpapahiwatig, nagpapatunay ng mga Pilipino ay kayang tumayo, manindigan at lumaban. Ipinakita nila na tayo ay may kalayaan. Pero ang masakit na katotohanan, 127 years ago, tayo ay, totoo yung sinabi nyo, hindi tayong tunay na malaya. Napalis natin ang mga dayuhan. Pinalis natin ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila. Pero merong naiwan mga taong nandito sa ating bayan. Hindi sila dumating dito sa atin sakay ng mga barkong pandigma. Hindi sila nagsasalita ng wikang banyaga. Sila ay mga kapwa nating Pilipino. Nagsasalita ng Pilipino. Sila mga tawag dito, nangungurkob sa atin, nagpapahirap sa atin. Okay? Ang mga taong ito ay Pilipino na katulad natin. Sila ay naka-oper sa mga opisina ng gobyerno. Sila ay nasa Kongreso. Sila ay mga taong dapat ay maglingkod sa atin. Pero sa halip tayo ay ninanakaw at nilalapastangan. Habang marami sa atin ng hirap na halos hindi makakain maghapon, hirap na hirap, mga magsasaka, mga manggagawa, kung ano pa. Sila ay nagpasasa sa kanilang mga ninakaw na pera sa ating bayan. Hindi ito ang kalayaan na pinaglaban ni Jose Rizal. Hindi ito ang kalayaan na pinangarap ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At hindi ito ang kalayaan na ipinagdugo ating mga ninuno, mga bayani. Kaya mga kababayan, panahon na para tayo magkaisa. Manindigan. Para matapusin na natin itong pangyayaring pandarambong sa ating bayan. Para tayo tunay na maging malaya. Mga kababayan, tayo ay mayroong kalayaan para ipahayag yung ating nangagdamin. Tayo magsama-sama para tapusin natin itong kalokohan ng ating mga kababayan ito nagpapasasa sa atin. Marami sila. Andiyan lang sila. Panahon na para tayo ay magsama-sama at panagatin sila. Isole ang mga dapat nating ang dapat nilang, ang mga ninakaw nilang mga pera sa taong bayan. Ang kalayaan para ito'y ganap at tunay, dapat
manumbalik ang katapatan at katinuan dito sa ating gobyerno, sa ating bayan. Hindi patuloy tayong tunay na malaya dahil sa mga taong ito nanamantala palagi sa atin. Kaya tayo magtulong-tulong mga kababayan para sa ikabubuti ng ating bayan. Kapag sama-sama tayo, walang makakapigil sa atin, walang kapangyarihan makakapigil sa atin. At sa huli, may sasabi natin sa mga susunod na henerasyon sa atin, kung tatanong ginawa natin, sasabihin natin, tayo ay nanandigan, tayo ay lumaban sa kabututan na nangyayari sa ating bayan, at dahil mahal na mahal ng ating bayan, tayo ay sama-sama. Ang kalayaan na hindi lamang alaala ng nakaraan, ito ay ipinaglalaban sa kasalukuyan at pinapangarap sa kinabukasan sa hinaharap. Mga kababayan, kung ako minsan ay bilang retiradong sundalo, napakasakit para sa akin. Kung mag-isa naman ako, inaalala ko yung ating nangyayari sa ating bayan. Hindi itong bayan na pinangarap ko, hindi yung bayan na inaasahan ng mga mamamayan. Napakasakit sa damdamin. Yung aking puso ay dumurugo sa nangyayari sa atin. Marami sa atin naghihirap. Samantalang dyan, mga mangilan-ilan, nagpapasasa, ginakawan ng taong bayan. Kaya mga kababayan, tayo magsama-sama. Ipagpatuloy natin ang sa ating samahan para tuluyan na matapos ito ng mga ating mga nasa gobyerno. Pinangungunahan ng ating mga nasa executive, legislative, judiciary, sama-sama na sila lahat. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin para maganap natin ang tunay na kalayaan. Mabuhay ang sambayang Pilipino, mabuhay ang mga kawal, mga pulis, mga lingkod bayan, mga magdadawa, mga kabataan, mga isda, mga magsasaka, mga iba't ibang komunidad ng pananampalataya. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang tunay na kalayaan, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tito Jen, Romeo Pokes. Siyempre, nais ko po munang batiin ang aking kaibigan na nagmula pa sa Cebu, ang aming Jam Magno noon at walang kupas. Walang iba kung hindi si Amor Patrio. So ayaw niya magsalita eh. Ayan na. Ayan na. Baba na. Hawakan ka muna yung bag, be. Pakita mo yung galit naman. Hello, magandang hapon, everyone. Amor, abante dere, amor. Logat si Amor. Alam niyo kung bakit? Kasi, wala naman talaga akong balak pumunta dito para mag-speech or whatever. Ibang pinunta ko dito eh. Ano bang pinunta niyo dito? Para ibalik ang kalayaan ng Pilipinas. Ano ang pinunta niyo dito? Pumunta ba kayo dito para manood ng speech? Hindi. So, lang. Hindi ako mag-speech. Pero ito lang, ha? On a very serious note. Marami kasi ang sa atin, napapagod, nawawalan ng pag-asa. Narali na naman. Wala namang mangyayari. Kukunti lang naman tayo. Wala namang dumarating. Ito lang, right? Just a word of encouragement. Hindi madali ang laban na hinaharap natin. So it would be very stupid para sa atin na isipin na mapapanalo natin to agad-agad. Alright? Walang manghihina ng loob. Dahil walang madali sa buhay. Kailangan mong mag-push back, lumaban, show up even when you don't feel like showing up. Okay? Walang mahina ng loob. Walang susunod
susuko dahil kung ang putang inang gobyerno ay napaka-persistent na magnakaw, kung ang motivation nila ay pera-pera lang pero hindi sila tumitigil, dapat ang mga mamayang Filipino mas persistent. You know why? Our motivation has nothing to do with money. Our motivation has nothing to do with attention, with clout, with whatever. Ang motivation natin ay napaka-noble. Kalayaan at kinabukasan ng ating bayan. So walang magsasabi, alam kong nakakapagod, magastos, pero walang magsasabi na another rally na naman. Hanggang may putang inang drug addict na presidente na nakaupo sa Malacanang, walang titigil sa paglabas sa kalsada dahil ang pinaglalaban natin ay hindi pera. Ang pinaglalaban natin ay kinabukasan. We only have one shared future in this shared country. Kaya walang manghihina ng loob. Wow! Maraming salamat, my friend Amor Patrio. Hindi pa rin kumukupas. Philippine National Police! Ay, correction pala, correction. Mabuhay ang hindi sip-tip sa AFP! Mabuhay ang hindi sip-tip sa AFP! Mahina eh! Dapat marinig nila! Dahil sila ang pag-asa natin! Mabuhay ang hindi sip-tip sa AFP! Mabuhay ang hindi sip-tip na PNP! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang United People's Initiative! Salamat mga kaibigan! Ang intro ko, ang Armed Forces of the Philippines. Dahil sila ang inaasahan natin tumingin sa nangyari sa ating bansa. Hinahayaan nila ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo bigyan bulag, nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Hindi ibig ko sabihin na magkukunita kayo. Manawagan kayo sa maluto kaki Kibanag. Sa maluto kaki Kibanag. Ay, di ba? Hindi kasi sa saludo siya, Mr. President, ang ating taong bayan nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninanakawan. Pero alam ko, thank you. Buksan pa. Pero alam ko mga kaibigan, ayaw nyo sana, kaya lang baka matransfer kayo. Alam niyo mga kaibigan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, naranasan ko na yan eh. Manilaban ng contract sa Zambales, si Governor Magsaysay, 2 beses ako nireport sa Presidente. Tinawagan ako ng Division Commander, bakit mo pinagdudahan si Governor Magsaysay ng sumusuporta sa MP? Sir, bakit pinabaliktad? So, sabi ni General Gomez, sir, baka binabaliktad lang. Ano? So, mga kababayan, kayo mga Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, hindi naman kayo papatayan eh. Kayo lang ay i-relieve sa posisyon. Tama hindi? Bakit natatakot ka sa posisyon? Ano bang hinahanap nyo sa posisyon? May pera ba dyan? May pera? May sweldo na tayo. Ano pang hinahanap yung pera? Hindi nyo madadala sa ukayan. Alam nyo, pag-uusapan natin mga kaibigan, ganito.
Kasi puro korupsyon nangyari sa bansa. Ito sa akin ngayon, kaibigan, direktamente titirahin ko ang dapat titirahin natin. Kasi para magising sila sa katotohanan, bingi-bingihan sila ba? Bawal naman kuray. Pwede, murahin mo! Utang na! Galit ang tao ba yan? Ano yung pagmura? Magmura ka! Okay, ganito mga kababayan. Inuubos ko Huwag mong pigilan! ang boses ko para marinig tayo sa buong mundo na ang ating bansang Pilipinas, the worst, pinakamatindi ng ating bansa. Alam nyo mga kababayan, tatlo lang gusto ko mangyari sa buhay ko bago ako mamatay, bago ako ilibing. Tatlo lang gusto ko mangyari bago ako mamatay. Tapos ang laban! Nakita ko ang pagbabago. Una, yung korupsyon. Yung korupsyon, bago ako mamatay, dapat mawala na yan. Kaya bago ako mamatay, bigay ng Diyos, mawala ng korupsyon. Pwede ba yan? Pwede! Okay. Pangalawa, communism. Yung komunista. Yung komunista, number 1 mong kalaban yan. Oy, Philippine National Police. Armed Forces of Philippines. Bakit hindi nyo ubusin yung mga NPA? Pero sabi na, ubus na NPA. Sabi ko nga sa inyo, ang NPA sa Pilipinas ay hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ilan years na? 55 years, 100 years, how many years? Hindi matatapos ang NPA kung may korupsyon sa bansang Pilipinas dahil may issue sila. Ako mismo, karanasan ko yan. Magmula sa lieutenant ako bago hanggang nag-retired ako, ang trabaho ko sa ground, hinahanap ko ang mga sinungaling ng mga NPA. Yung mga makabayan black na yan, ang titindi nila, ang kakapal ng mukha, napakasinungaling, yan makabayan black. Pero nakatanggap ng malita, may credibility pa ba ang mga makabayan black? Tumanggap. Oy, Philippine National Police, Armed Forces, bakit hindi yung tingnan ninyo? Mayroon na ba kayong report doon? Pero kung may report man kayo, pagdating doon sa mesa ni Presidente, ibabasura lang yun. Bakit? Kasangga nila eh. Kasangga ng Pangulo yung NPA. Tingnan mo ha. Kaya may kasabihan tayo mga kababayan. Ang mas matalino daw si Pangulong Marcos Jr. Mas matalino siya. Nagulat nga ako bakit mas matalino ang Junior eh. Nasapawan pa yung talino ng kanyang ama ni Senior. Bakit matalino? Kawalang yan daw. Bakit siya matalino? Dahil lahat ng kalaban ng ama niya ay kakampi niya. Tama hindi? Tama hindi? NPA, Liberal Party, Ilawan, mga kaparian, kakampi niya o sino pa, may dagdag pa, Pinklawan pa. Tingnan nyo. Kaya magaling nga din si Pangulong Marcos sa kagaguhan. Ang pangatlo ko gustong nangyari bago ko pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang bangat na presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tanggalan? Pwede! Bayan! Yan ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay! General Torre! Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo mga kaibigan, marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroong mga claims, sir. Nagsusubaybay ako, sir. Police at saka sundalo yun. Sir, sige, gampanan nyo lang trabaho nyo. Nasa inyo na ko i-implement nyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay mararanasan nila ito. Ang mararanasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years, 68 taon bago tayo makapantay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung nagdi-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap
na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digo. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulog niya sa akin, kayo na ang pag-asa ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaari may intelligence pa sa loob na papunta talaga tayo sa kumunoy. Kaya kinakailangan mapalitan ang Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng taong bayan, kumilos tayo. Dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Wala sa katinuan. Alam niyo ba yung mga addict? Wala sa katinuan yan. Ang masakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yun, ikasiko dito? Andres Tisaya. Tingnan niyo mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang mga Andres Tisaya, pag sinabi ng babae, magluto ka, luto yan. Magsaing ka, saing pa rin. Maglaba ka. Pero sa totoo lang, nakaranas ako niya na, ito ikwento ko sa inyo para maramdaman nyo ang ordinaryo lang ito na Andres Tisaya. Ordinaryo lang ito na Andres Tisaya. Bumisita ako sa isang detachment. Kaya ang hari-hari doon, yung asawa, hindi naman naka-uniform may asawa. Inutures na tumira sa kampo. Siyang nasusunod doon. Hindi Mga yung putang detachment ina nyo. commander. So ganun ang nangyari sa Malacanang. Alam nyo ba mga kababayan, may classmate kasi Mga putang ang ina aking nyo, anak mga sa gago. Malacanang sa law staff. Alam nyo ang ginagawa? Hoy, mga putang ina Nakwento nyo. ng anak ko sa akin, Pumunta na kayo dito, sinisipa mga lang putang si ina nyo. Marcos ni First Lady. Sa hagdanan pa yun, sa harap ng tauhan niya. Napakawalang niya yung pamilya Marcos Jr. Wala sila, hindi dapat galangin yan. Totoo po yung pinto na yan. At marami kayong karanasan yan. Na hindi dapat ginagalang unang-una yung mahinang leader. Pangalawa, inubos niya ang kabanang bayan. Kaya dapat taong bayan makinig. Uy, Ulitin dapat ka ko, nga eh. kung hindi nakiisa ang mga inaasahan nating pinuno, Sa'yo to. ay itong malaban natin ito ay tapos na. Sino dapat ang una natin sisihin dito? Sino dapat ang sisihin ng taong bayan? Unang sisihin natin, Mga naka-live eh. si Secretary Gibo. Sir, may idol, pero ngayon, walang Sir, hiya ka na sa mananalo aking na nga tayo, paningin. hinarangan mo. 3 complaint ko sa iyo. Sumulat ako sa iyo. Sinasabi mong busy. Hindi mo nga maayos ang problema ng ating bansang Pilipinas eh. Tapos sasabihin mong busy ka. Sumulat ako 3. Bakit? Mayroong 4.9 billion sa loob ng armed forces sa aming retirement pension benefits. Hanggang ngayon, tinatago nila. Kaya ngayon, bawal ang pumasok ng kampo. It's because of that. Dabaway nyo, putang ina Personalan mo. nila ako Pag tinitira. nakita kita, bubog. Pero lalaban ako habang ako'y nabubuhay sa aming benefits. Kaya yung mga police, Coast Guard, ano pa man, sa akin tumatawa, Sir, paano mo ako matulungan? So binibigyan ko ng idea, paano tulungan? Kaya mga kababayan, sana ako ay nakikiusap ang taong bayan, sana lumabas na kayo, kumilos na tayo. Ulitin ko po, sino ba yung mga... Isa pa si General Torre. Talaga hindi ko makakalimutan si Torre. Di ba General Manager siya ng MMDA? Bakit hindi natin nakikita dito sa lansangan? Hey, General Torre, nasaan ka ba? Nagwawalis! Ha? Nagwawalis? Dati nung PNP check ka, si Higa mo. Nung CIDG check ka, si Higa mo, gago! Ang tapang mo! Asan ka na? Wala kang patingan! Kaya sabi ko, panawagan ko sa armed forces at saka Philippine National Police, wala naman kayo nagagawa, manahimik kayo! Kasi ang taong bayan, lalong nagagalit sa inyo pag nagsalita kayo. Katulad, ang salita, ganito. Ang salita nila, ganito. Hindi naman expiration, punyeta. Bakit pinag-uusapan yung mga title? Ang pinag-uusapan yung malita. Ay, sus.
Kaya nga nagsalita si I'm sorry, Colonel Trinidad, diretsaan lang ako. Huwag ka na magsalita na nakikiusap ang sandaang bayan na hindi dapat gamitin ang X pa rin. Ano ibig sabihin? Yung certificate nila, pwede bang ibaliwala yun? Yung pangalan nila? Ako, sabihin ko, ex-secretary ako, ayaw nyo tanggapin. Paano yung order ko? Pag ako namatay, may bandila ako. Ano yun? Yung ex-marine, pag namatayan, may bandila. Tapos sasabihin nyo na, hindi pwede entitled kagaw. Hindi pwedeng gano'n. Sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo maputakti ng taong bayan, hindi kayo maputakti ng taong bayan, huwag na kayo magsalita. Kasi ang taong bayan nakatingin sa inyong lahat. Nakatingin po sa inyo. Sorry, General Browner, sir. Seniors. Alam nyo kasi mga general na kaupo ngayon, 24 hours yan kasi nakala ko 91. General Browner, sir, by June yata ang retirement mo. Welcome. July. Welcome ka. Welcome ba dito, General Browner? Hindi. Sir, paano yan? Kailangan palaging nakatinted yung sasakyan mo. Pag lumabas ka, General Browner, sir, sorry, diretsa lang tayo, huwag na tayo paligoy-ligoy. General Torre, yung mga, Busy pa, sir! anyway, bahala na kayo kung anong yung gawin sa buhay ko. Ang importante ay nailabas ko ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Pwede ba isang palakpak? Yes! Kaya mga kababayan ko Pilipino, ako ay humingi ng Ano yung tubig mo? awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo na nagmamakaawa po ako sa inyo na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. Gusto nyo ba kami na lang ang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na loob ang ating bansa. Maraming pong salamat. Mabuhay! Mabuhay! Okay, maraming salamat po, retired Colonel Medran. Bago ko po tatawagin ang ating next speaker, nais ko lang po magparating din ng mensahe Niluhutan ng ano? kay General Browner. General Browner, sir, sana panahon na para pakinggan mo ang hinaing May na nagmumura eh. ng ordinaryong Pilipino na nahihirapan ngayon. Ipakita mo yung sinasabi mong hindi kayo bulag, pipi at bingi. Magsalita kayo para matapos na itong problema ng ating bansa na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng ordinaryong Pilipino. Magsalita kayo na tama na, tigilan na ang korupsyon sa ating bayan. At wag na ninyo sana idedemanda ang mga nagsasalita laban sa mga korap na politiko. Yun lamang po. Ang susunod ko pong tawagin ay nagmula sa barn. Walang iba kung hindi si Dato Benji. Ito po ay nagmula pa sa Mindanao. Nagtungo lamang po dito. Ayan. Eh ano? Mga kasama, hanggang mamaya, kaya pa ba ninyo? Yeah! Parang inahantok na kayo eh.